Okay, magandang gabi mga kababayan, and hello to all our kababayan sa iba't ibang panig po ng daigdig. Welcome dito po sa ating channel sa YouTube at sa FB page sa Foro Rosales Pinoy TV. Mula dito po sa Pilipinas, kumusta po kayo dyan sa iba't ibang panig po ng daigdig? Kumusta ang inyong kondisyon ngayon habang tayo po ay patuloy na nagmo-monitor at okay, magandang gabi mga kababayan, and hello to all our kababayan sa iba't ibang panig po ng daigdig. Welcome dito po sa ating channel sa YouTube at sa FB page sa Foro Rosales Pinoy TV. Mula dito po sa Pilipinas, kumusta po kayo dyan sa iba't ibang panig po ng daigdig? Kumusta ang inyong kondisyon ngayon habang tayo po ay patuloy na nagmo-monitor at nagbibigay ng latest development dito sa Pilipinas kaugnay sa sasagawa naman ng pamahalaan ng enhanced community quarantine o yung lockdown dito sa buong Luzon at ilan pang mga probinsya malapit dito sa Metro Manila at dyan sa Visayas at parte ng Mindanao. Sa ngayon mga kababayan, kayo po ay aking bibigyan ng latest development at mga balita para po sa inyong kaalaman. At syempre yung mga OFW natin, hi, gandang gabi. At magandang araw dyan sa inyong kinaroroonan kung saan man kayong lupadop ng mundo. At kung kayo po ay nabuburyong na rin sa inyong mga bahay ngayon at walang ginagawa, makipagkwentuhan po kayo sa akin. Pwede kayo mag-shoutout at message nyo na ako dyan sa comments section sa ating pong FB Live. Sa panahong ito, nasa second week na rin po tayo, no? Third week na tayo sa susunod na mga araw dito sa lockdown. Kaya kung wala kayong magawa, dito lamang po kayo tumutok sa ating pong palatuntunan ang kumustahan sa FRTV. Tayo po ay magbibigay ng latest dito sa mga pangyayari at mga development sa ating bansa. Bukod dyan ay meron tayong katanungan para sa inyo mamaya. Kaugnay po sa ating pong topic sa gabing ito. Pabor ba kayo na ma-extend o mapalawig pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lockdown o enhanced community quarantine dito po sa ating lugar sa Luzon, particular din dito sa Metro Manila. Sa kabila po yan, patuloy pa rin ang pagmamonitor ng ating mga experts o mga medical experts at scientists kung pwede na bang i-lift itong lockdown by April 12. Dahil ayon sa ating pong mga opisyal ng pamahalaan, particular po si General Galvez, ay pwedeng pag-aralan pa nila yung posibleng pagpapalawig nitong naturang lockdown sa bahagi po ng Luzon. So magbibigay po tayo ng mga developments sa issue yan, pero kayo po ay hinihingan ko ng komento. Nag-post po ako kanina bago tayo umerin mga ilang oras ay nagbigay po tayo ng katanungan dyan sa ating page at dito sa ating personal FB account na kung saan yung pong tanong natin, pabor po ba kayo na mag-extend sa ating pong nararanasan na lockdown or enhanced community quarantine dito po sa Luzon. Kaya narito muna ang ating mga pumutok na balita ngayong Lunes, April 6, 2020, Monday. Ayan, Lunes po ngayon. At sa ulo ng ating mga balita, number 1, bilang ng mga COVID cases pumalo na po sa mahigit 3,000. Mga namatay, nadagdagan pa yan. Number 2, special risk allowance sa mga medical worker, aprobado na ni Pangulong Duterte. Number 3, janitors, street sweepers at basurero dapat isama sa ayuda ng mga binibigyan ng Pangulo ng pondo, lalo na itong mga frontliners natin ayon kay Senador Marcos. At number 4, Senador Mig Zubiri at Senador Sani Angara gumagaling na po sa COVID-19.
At number 5, dating Senador Gerson Alvarez, critical pa rin sa COVID-19 habang ang misis niya na si Ma'am Cecil Guidote Alvarez unti-unti na pong nakaka-recover. Good news. At number 6 sa balitang probinsya, 3 bagong kaso naman ng COVID na itala po dyan sa Socsargen ngayong araw. At ngayon, narito po ang detalye ng ating mga balita. Tumaas pa ang bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas sa huling datos po ng Department of Health o DOH hanggang kaninang alas 4 ng hapon, ngayong Lunes, pumalo sa 3,660 ang mga tinamaan po ng COVID-19 dito po sa bansa. Habang 11 pasyente naman ang namatay dulot ng COVID-19 kung kaya't umabot na po ngayon ang death toll dito sa bansa sa 163. Siyam naman po mga kababayan ang sinasabi po ng DOH na gumagaling at nakarecover na sa virus. Dahilan nito para umabot naman sa 73 nating mga kababayan ang nakaka-recover na sa ngayon. Samantalang sa ating pangalawang balita, ito po good news, nilagdaan na ni Pangulo Rodrigo Duterte ang pagkakaloob ng pamahalaan ng special risk allowance sa atin pong mga public health workers na lumalaban sa coronavirus disease 2019. Sa ilalim ng Administrative Order number 28 na nilagdaan nitong April 6, matatanggap daw ng allowance na 25% mula sa kanilang monthly basic pay ang mga health workers mula na ipatupad ang Enhanced Community Quarantine nitong March 14. Tinukoy sa naturang administrative order na tatanggap ng allowance sa mga public health worker gaya ng medical, allied medical at iba pang mga personnel na naka-duty sa ospital at healthcare facilities na direktang nagkaroon ng contact sa mga pasyenteng positibo sa COVID-19. Gayon din po yung mga persons under investigation at persons under monitoring. Kaparehong allowance din ang tatanggapin ng mga civilian employee, mga kababayan, na regular, contractual, casual o yung mga part-time position. Mga kawaning under sa contract of service or job orders. Gayon din ang mga barangay health workers na naka-assign sa mga pagamutan. Base po sa administrative order, national government agencies, government-owned and controlled corporations, local government units are authorized to grant a one-time COVID-19 SRA. Ano po? Ito po yung Special Risk Allowance. Equivalent to a maximum of 25% of monthly basic salary pay to the public health workers or PHWs who gave great exposures to health risk and physical hardship in line or in the line of their duty in light of the COVID-19 pandemic. Ayon, magandang balita po yan, para doon sa ating mga kababayan na nanonood sa ngayon, yung pong mga kamag-anak ninyo na nasa public sector or public health sector, yung mga tumutulong sa atin po mga pasyente, ay makatatanggap po ng additional maximum ito, 25% ng monthly basic salary nila. Yan po ikalalagda naman ni Pangulong Duterte sa araw na ito. Kaya maraming salamat, mahal na Pangulo, Mr. President. Sa ating pong pangatlong balita sa araw na ito, nananawagan ngayon si Senator Amy Marcos na kailangan pong ituring bilang frontliners na rin, tulad ng mga medical staff, ang mga basurero, street sweeper, janitor at iba pang mga manggagawa na katuwang sa paglilinis ng ating komunidad, lalo na po sa mga kalsada, sa mga gusali, sa mga iba't ibang pasilidad ng ating gobyerno, lalo na ngayon ginagamit ito pong mga sports facilities natin, yung Philippine Sports Center, yung pong Rizal Memorial Stadium sa Maynila, ang PICC at ang World Trade Center ay gagamitin na rin po siyang medical facility para po doon sa ating mga kababayan na tatamaan itong COVID-19. Ang Iglesia ni Cristo ay pinapupurihan din natin dahil sila po ay papagamit na yung kanilang napakalaking arena dyan po sa may bahagi po ng Bukawi, Bulacan, yung Philippine Arena, na kung saan ay pwede po silang maging katuwang ng gobyerno at ipinagagamit po rin libre para po doon sa ating mga kababayan na maaaring tamaan o maghawa nitong nakamamatay na virus ng COVID-19. Samantala,
Sinabi pa po ni Senator Marcos na dapat siguruhin ang suportang pinansyal na matatanggap naman ng mga sanitation worker na may malaking ginagampanan at naitutulong sa mga ospital, lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno, condominium, supermarket at iba pang mga establishmento, lalo na po yung mga sa palengke, no, sa ating pampublikong palengke, para labanan itong nakahawang karamdaman. Git po ni Senator Marcos, wag naman nating kalimutan yung mga basurero, ang mga naglilinis sa kalsada at mga janitor na patuloy pa rin na tumutulong sa paglilinis at paglaban sa COVID-19. Buwas, at po, sabi niya, buwis buhay din ang kanilang ginagawang trabaho tulad ng mga pulis, militar at mga medical personnel, yung mga public health workers natin. Sa pagtaya po ni Senadora Marcos, posibleng tumagal pa ang ipinatutupad ng pamahalaan na lockdown sa buong Luzon. Kaya inihain ni Marcos ang Senate Bill 1414 para masiguro ang proteksyon ng mga frontliners, pati na rin po ang mga ordinaryong manggagawang mawawalan ng kikitain dahil sa krisis na ito na dulot ng COVID-19. Sinusulong na nasabing ni Senadora Marcos sa nasabing panukalang batas na palawigin o dagdagan ng 200 billion pesos emergency budget na nilaan ng pamahalaan hanggang sa 750 billion pesos. No, malaki-laki ito dahil ang tansya ni Senadora Marcos kailangan 3 buwan ang gagawin po natin na budget, kasi pag 200 billion lang yan ay mauubos agad dito sa 1 buwan lang dahil napakarami po na dapat tulungan ng ating gobyerno. Ang tansya nga nila 18 million na mga Pilipino ang dapat na mabigyan ng kaukulang pondo dito po sa naturang krisis na ating nararanasan. Paliwanag pa ni Senadora Marcos, may isa sa katuparan ng layunin na sabing programang Pag-asa gamit ang iba pang nakatagong pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang na yan yung mga savings natin noong 2019. So dapat yun gamitin natin at ilagay dito po sa ating pondo para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng pera. Dahil sa ngayon, alam nyo, marami mga kababayan natin nagme-message sa akin, nagbibigay ng information na sila ay hindi pa nakatatanggap mula kay kapitan, mula sa mayor ng kaukulang rasyon o kaya ay food assistance. Ano po, dahil wala nga silang trabaho. Paano gagawin nila? Ayaw naman silang palabasin. Ayaw silang pagtrabahuhin. Di ba? So, ang tungkulin ng ating gobyerno, magbigay ng kaukulang pera. Magkano man yan bigay ng gobyerno? 5,000 hanggang 8,000 pesos daw. Depende sa magiging evaluation, assessment ng ating po mga mayor at ng ating mga barangay chairman at ng DSWD, dahil po sila yung nakakaalam kung sino yung pinakamahihirap, yung pwedeng nasa middle class at yung siyempre yung mga nasa upper class. Pero ang sabi ng gobyerno, ang bibigyan lang ay yung mga nasa low income earners. So yan ang malinaw dyan na dapat mabigyan talaga yung karapat-dapat. Huwag naman nating samantalahin, lalo na may mga kayang konti, yung mga nasa upper class segment, section ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan at lalo na sa ating pong lipunan. Ano po? Dinagdag pa ni Senadora Marcos, dapat din daw isama at ituring na frontliners ang mga sundalo, police, immigration personnel na nasa airport, yung mga nasa paliparan natin, tsaka dito po sa mga pantalan, yung mga courier natin at mga cargo handlers, yung mga nasa Grab at mga angkas, yung mga Lalamove, Lazada, etc. Yung mga yan po ay mga courier na nagtatrabaho rin para tayo po ay makakain, magdi-deliver sila ng pagkain at ng mga iba pa nating mga personal na pangailangan, lalo na po yung gamot ng mga lolo at lola natin, ng mga senior citizen, ay dapat po nating tutukan yan. Dahil importante yung gamot, lalo na ho yung maintenance ng mga lolo at lola. Ako po isa rin po sa may mga iniinom na rin ng gamot, kaya dapat po hindi tayo mawalan niyang maintenance at yan ang nagdudugtong sa buhay natin. Okay, so ang pang-apat na storya ngayong araw na ito na ating pong napili ay ito'y gumaling na ang 2 senador na sumailalim po sa self-quarantine matapos na magpositibo sa coronavirus disease 2019. Nakauwi na po sa kanilang bahay sa Makati si Senador Rossani Angara ngayong araw. At sa Facebook post ng kanya misis na si Ma'am Tutsi Angara, kitang-kita sa picture na pumayat ang senador habang may bigote at balbas na ito sa kanya pong higit 2 linggong quarantine. Tuwan-tuwa naman ang mga anak ni Senador Angara na makita ang kanilang butihing ama nang makauwi na sa kanilang bahay. At nauna rito naging biktima nga ng diskriminasyon
ang kanilang pamilya ng mga kapitbahay nila sa isang village dyan sa Makati dahil po sa nagpositibo nga ang senador sa naturang virus. Dahil dito hinimok ng senador ang mga LGU na magpatibay ng ordinansa na magbabawal at magpapataw ng mabigat na parusa sa diskriminasyon sa mga pasyenteng tinamaan po ng COVID-19 at yung kanilang mga pamilya. Matapos po ang 28 araw naman na isolation o quarantine, inihintay na lamang umano ni Senador Zubiri ang sertifikasyon ng Makati Health Office na siya naman tuluyan ng paggaling nito mula sa COVID-19. At sa FB post ni Zubiri, halatang pumayat din, kitang-kita po na pumayat din at medyo tumanda ang mukha ni Paring Riggs, amigo, na mukhang nagkaroon na rin siya ng bigote at balbas. Kitang-kita naman natin. Ipapakita rin natin yan sa YouTube yung kanyang picture. No? Sinabi ni Senator Zubiri na feeling good na siya, physically and mentally, at handa na raw siyang sumabak, magsagawa ng relief operations para makatulong din sa mga naipit natin ng mga kababayan dito po sa lockdown sa Luzon at iba pang lalawigan sa Visayas at Mindanao. Dalangin po ni Zubiri na makagawa na ng gamot ang mga dalubhasa, mga eksperto, scientista natin laban po dito sa COVID virus dahil hindi po biro ang mga pinagdadaanan ng ating mga kababayan na mga naging pasyente. Napakahirap daw po talaga yung magkaroon ka ng virus sa inyo pong katawan at lalo na yung inyo pong paghinga ay talaga pong hirap na hirap. At lalo na kung meron kang ibang sakit, yun po ang nagiging matinding epekto, no? Maaari pong maging tuluyang ikasawi ng pasyente. Sa dalangin po ni Senador Zubiri na makagawa nga ng gamot para sa virus na ito at mabigyan ng proteksyon ang lahat na magigiting natin ng frontliners sa bansa. Excited na rin si Zubiri na mayakap at makasama ang kanyang misis na si Ma'am Audrey at mga anak na halos isang buwan na rin niyang hindi po nakapiling dahil nga sa 28 days, mind you, 28 days silang hindi nagkikita-kita ng personal. Pero through social media, dito po sa technology na sa atin ngayon, napakalaking bagay nito dahil nagkikita-kita, nagkakausap-usap din po sila para po hindi maburyong ang isang tao na meron itong virus na ito. Para po sa lahat, inihayag pa ng senador na stay safe, stay at home at healthy to everyone. Mabuti naman, gumaling na itong mga senador natin at itong sina Senador Angara at Senador Zubiri para sila ay makatulong na rin sa ating po mga may hirap na kababayan na nangailangan ng kanilang tulong sa mga panahong ito ng crisis. Ano po? Number 5 sa ating balita, dating Senador Gerson Alvarez abay critical pa rin po sa COVID-19 sa ospital habang ang misis niya na si Cecil Alvarez ay unti-unti na nakaka-recover. Nasa critical pa rin po ang kondisyon si dating Senador Alvarez dahil sa COVID-19. Ayon po sa kanilang anak na si Attorney Zilka Alvarez Protasio, inilipat sa ICU ang ama niya pero nakakausap pa umano para mabantayan naman siya ng husto ng mga doktor. Ang x-ray result ayon kay Attorney Protasio ng kanyang ama ay mayroon naman daw slight improvement but he is still in critical condition. Ayon pa kay Attorney Protasio, gumagaling na rin naman ang kanyang nanay dahil inalis na po ang tubo. In-extubate na yung ventilator niya at nakakahinga na po siya ng comfortably, no? At maayos na sa kanyang paghinga. Sa kabila ng kanyang diabetes, hypertension at cancer, lumalaban pa rin daw po si Ma'am Cecil Alvarez at ayon sa kanyang mga doktor, tuloy-tuloy na po ang kanyang pagaling at kinakailangan pa rin natin ng dagdag na dasal para po sa kanyang full recovery. Get well soon, Ma'am Cecil Alvarez. Kasamahan po natin yan sa DZRH at sana po tuloy-tuloy ang inyong paggaling, Ma'am Cecil. Okay, sa balitang probinsya, tatlong bagong kaso po ng COVID ang naitala naman ng Department of Health. At batay po sa records ng Department of Health, yan po sa SOC Sergeant. Narito po yung mga kaso na nai-report kanina pong alas 3 o alas 5 ng hapon. Dyan sa SOC Sergeant region, a total of 3 new cases ang naitala nila sa region na iyan, sa SOC Sergeant. At umabot na po ang total confirmed case nila doon sa 10 na katao.
Ang number 8 patient po na confirmed o 8 reported confirmed cases si PH 3268. Siya po ay isang 56 years old na lalaki mula sa South Cotabato. May history ng travel from Davao City. Nasa stable naman ang kondisyon at on strict home quarantine. Ang kanya pong laboratory result ay positive. Ang pang 3,269 patient na confirmed, ito po yung pang siyam na confirmed doon sa SOC Sergeant, ay 38 years old na lalaki mula sa Sultan Kudarat at may history ng travel mula sa Davao City. At stable condition and strict home quarantine pa siya sa ngayon. At ang kanyang laboratory result ay positive. Ano po? At yung ikasampung reported confirmed case nila ay si patient number 3,272. At siya isang lalaki, 45 years old, mula sa North Cotabato Province. Ang history niya ay nagbiyahe sa Davao City. At on stable condition at currently ay nasa Cotabato Provincial Isolation. So, siya po ay positive sa kanyang laboratory test. Diyan po sa COVID-2019. So, yun yung mga balita natin sa araw na ito. At sana ay patuloy po tayo na mag-ingat, manatili sa bahay, magkulong, mag-quarantine. Huwag po tayong lalabas ng walang mask kasi ang order na ngayon ng palasyo ng ating gobyerno, paglalabas ng bahay, dapat naka-mask. Maskara. Surgical mask man yan o yung pong mga ginawa lang, yung tinahi na mask dito po sa ating bansa. Ano po? Yun yung mga nire-recycle na mask na pwedeng labahan. Ano po? So, dapat makinig tayo sa ating mga otoridad para hindi na po dumami pa ang mga kababayan natin na mabiktima nitong virus na ito. Yung ating pong katanungan ulit ngayong gabi, pabor ba kayo na extend pa ni Pangulo Rodrigo Duterte ang lockdown o enhanced community quarantine sa buong Luzon? At kanina po, bago tayo umeri nga, nag-post na ako sa aking FB page ang tanong na ito para po malaman natin yung inyong saloobin, ang inyong pong damdamin dito sa tanong na ito. At marami-rami na rin po ang mga nagbigay ng kanilang opinion at sumagot. At babasahin po natin yan isa-isa later. Si Aling Rose naman po ng Kupang Antipolo City ay nagmensahe na kahit naka-lockdown o mag-lockdown sa buong Rizal, okay pa rin. Pero wala pa raw silang ayudang natatanggap dyan sa kanilang barangay. Mahirap daw kasi ang bumili ng gamot ngayon, wala rin pambili at hindi makapagpadala yung mga kamag-anak nila dahil sa lockdown sa kanilang probinsya. Alright, so tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbibigay ng inyong pong mga komentaryo. Sa oras na ito, may 8:52 ng gabi. Ano po? At basahin ko lang yung nadagdag na mga pasyente rito sa atin dahil sa patuloy pong tumataas yung bilang ng mga na bibiktima ng COVID-2019. So, sana po tuloy-tuloy ang ating pong pagmo-monitor at huwag po tayong matigas ang ulo, huwag pasaway para hindi na po tayo makadagdag dito sa tumataas na bilang ng ating pong mga kababayan na napuan ng COVID-2019. Maraming salamat dun sa ating mga nasa Facebook ngayon, naka-live, nanonood po sa atin. Isa-isahin po natin silang batiin sa lalong madaling panahon. Ingat-ingat lang po tayo. Huwag po tayong pasaway. Pero meron akong nabasa kanina na isang balita, 599 na Pinoy seafarer na nirepatriate mula sa New Orleans, USA. I understand, parating dito sa Pilipinas o nakarating na. I-update po natin yan maya-maya. Yung mga OFW natin, kumusta po kayo sa gabing ito? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at walang problema sa mga sandaling ito. Meron po kami isang distress OFW na tinutulungan ng grupo ni Ma'am Yasmin Limbuna ng OFW Good Samaritan. Hi Ma'am Yasmin, sa ating mga members, kumusta po kayo? Mahirap po dito sa pagkikilos dito sa atin dahil wala pa hong opisinang gobyerno, hindi po tayo makapunta doon sa mga agency na yan. Kaya ang ginagawa ko po, kahit wala tayo sa Himpapawid o dito sa FB Live, mini-message ko na lang po si Secretary Bebot Bello at saka si Dr. Chi Umandap, yung ating pong kaibigan, ng ating partner sa isang programa natin, yung Aksyon Bantay OFW.
At dumating na po pala dito sa Pilipinas yung 599 na Pilipino seafarers mula sa New Orleans. Aha. At sila po ay naapektuhan yung kanilang trabaho dahil din sa COVID 2019. Okay? So sa pahayag po ng Department of Foreign Affairs, sinabing lumapag ng eroplano sinakyan ng mga marino na mula po dyan sa Carnival Cruise Ships na Dream, Fantasy, Vista, Panorama at Glory dyan po sa NAIA Terminal 1. Ayon sa DFA, the seafarers underwent thorough mandatory inspection by the Bureau of Quarantine and upon disembarkation, ayan, as per protocol for non-COVID, okay, for non-COVID, ayan, dito tayo sa bandang kanan, kaliwa, yan, kaliwa tayo ng konti, ayan, okay na? Direct, okay na? Alright, thank you, Direct Irene. Ito po, as per protocol for non-COVID stricken ships, they will be subjected to home-based quarantine under close monitoring ng Department of Health. Ayun po yan sa DFA. The seafarers who reside outside Manila will be billeted, o patutuloyin muna sa isa pong lugar na predetermined and yan po ay BOQ inspected hotels to observe the 14-day quarantine period. Pinamahalaan umano ng Philippine Embassy sa Washington DC at United Philippine Lines, UPL, ang maring agency ng Carnival Cruise Ships, ang pagpapauwi ng atin pong mga marino. Marami-rami ito, no? Halos 600 sila, 599. So, dapat ay sumailalim sila sa 14-day quarantine para po dun sa kaligtasan din ng kanilang mga pamilya. Katuwang umano ng DFA sa pagpapauwi dito sa mga seafarers, ang ilan pang ahensya ng pamahalaan kagaya po ng OWA, DOH, Bureau of Immigration at ng Department of Transportation. Nitong nakalipas lang na linggo, nasa 322 seafarers ang dumating na rin sa bansa na kinabibilangan ng 114 mula sa Costa Diadema at 208 mula sa Costa Victoria na galing naman sa Italia. Sa pagdating ng halos 600 seafarers mula po sa New Orleans, abot na sa mahigit 5,000 mga Filipino sea-based workers ang na-repatriate dito sa bansa na nagsimula po yan sa MV Diamond Princess na nanggaling sa Yokohama, Japan. Alright? Tuloy-tuloy po tayo sa ating pang ibang mga balita. At mayroon muna tayong mga babatiin dito po sa ating Facebook Live. Hanapin ko lang yung mga nagpadala na ng kanilang messages. Teka lang. Tingnan ko lang dito sa isang phone natin. Makikita natin ang kanila pong messages. Okay? Nasaan ang kanilang message? Ito, makikita natin ang message. Para dun sa tanong natin kanina na pabor ba kayo na mai-extend pa yung pong ating pong enhanced community quarantine, lalo na po patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga mamatay at yung pong mga nagkakaroon ng sakit ng COVID. Today ay very significant milestone po ito sa ating paglaban sa COVID-19 para ito po yung magupo natin. We have registered the lowest number of new cases po for the last 7 days. Only 76 new cases were added today. Kumpara po yan dun sa peak na 538 last Tuesday. And this means that either our testing has caught up or the lockdown is really working. Pero hindi pa po natin alam na ganun nang nangyari. Pero depende po yan sa maging evaluation, assessment ng ating mga doktor, ating po mga health experts. Whatever may be the reason, this is a good indication po mga kababayan that the curve is flattening. Okay? So let us continue to stay at home and prevent the spread. Huwag masyadong matigas ang ulo, makinig po sa mga otoridad, at let us support the heroic act ng ating mga trabahador, mga manggagawa natin sa iba't ibang sektor ng lipunan, mga pulis, militar, medical practitioners, mga janitor, mga street sweepers natin, lalo na yung mga nag-disinfect dito po sa aming subdivision. Araw-araw may disinfection na ginagawa para maiwasan po itong pagkalat ng COVID sa aming lugar. Pero yung ibang mga lugar ay meron din po silang ginagawa na
pag-disinfect, no? Lalo na po dyan dito sa Metro Manila. Kanya-kanya po sila ng diskarte para po mawala itong virus na ito. Ay batiin ko lang si Ma'am Telma Gecolea. Magandang gabi, Ma'am Telma. Si Ma'am Lisa Castañeda Carion. Magandang gabi. At sila yes na yes. Yes na yes po. Para po dyan sa pag-extend ng atin pong ECQ. Natatandaan ko nung araw, iniinom sa probinsya, yung ESQ. Tanduay, ESQ pala yun. Anyway, joke lang. Yes, Padi, pabor ako sa extension ng ECQ. Madami tayo na solve sa mga bagay na yan, di lang COVID, pati ASF, insurgency, drugs, at iba pa mga bisyo. Lalo na yung sabong, ha? Yung mga sabongero dyan, ang pinost ni Lawrence ay bawal daw magsabong hanggang December 2020. Ay, mga mahilig sa sabong, bawal. Kasi dyan sa sabungan, alam niyo na, pag nagsigawan, talsik ang laway. Kung mayroong pasyente na may COVID dyan, hawa-hawa na kayo dyan. Magandang gabi rin po kay Ma'am IB Galapin at siya po ay pabor na ma-extend ang ECQ. Si Boss Eric Garapil, magandang gabi Boss Eric. Hi. Yes, pabor siya. Si Sir Julian Andres Dancel sa office naman ni Pasay City Mayor. Diyan sa Pasay City Mayor nga pala si Ma'am Emmy Calixto. Magandang gabi Ma'am Emmy. Kayo po kahit na nasa lockdown, tuloy-tuloy din ang trabaho niyo diyan. Tahimik lang at hindi nagpapamedya masyado. Si Julian Dancel, kaante, dumarami pa ang biktima ng COVID-19 at pag hindi po in-extend at matitigas pa rin ang ulo ng ating marami sa mga kababayan, tiyak pong hindi natin makokontrol yan. Ang pagkalat ng virus. Stay home muna tayo and be safe. Thank you, Sir Julian Dancel. Okay, tuloy-tuloy natin ang ating pong mga balita pa. Yung mga iba pa nating mga messages. Okay, si director po si Mama Irene Rosales. Magandang gabi, salamat po sa pagka-direct. Ayan, binabati ko rin pala si CJ, si EJ at si Ate Lorraine Rosales. Ayan, nanonood sila sa atin. Siyempre, teka, yung mga taga Makati Eagles Club, si Kuya Yami Balayo nasa Legazpi. Kumusta kayo dyan? Kuya Yami sa Legazpi. Magandang gabi po sa inyo dyan, sa mga kababayan natin, mga Bicolano, mga Uragon. Kumusta kayo diyan? Okay? O yung apparel exporters po ay nangako na magpuproduce sila ng 10,000 personal protective equipment araw-araw. Aba, magandang balita po yan dahil kailangan po natin ng mga PPEs ng ating po mga nasa front line. Ang IATF o yung Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na si Secretary Nograles o si Secretary Carlo Nograles ay sinabi po na ang goal, ang mitiin nila ay ma-attain ang karagdagan ng mga PPEs sa mga susunod na araw dahil yung po inaasahan nila ito yung peak nung pong mga pagdami pa ng bilang ng mga pasyenteng tatamaan ng COVID. So yung Confederation of Wearable Exporters of the Philippines ay nakikipag-ugnayan na rin po at sumusuporta dito po sa gobyerno para po sa pagtulong sa ating mga kababayan na mabibiktima nitong COVID-2019. Alright, so may mga iba pang mga nanonood sa atin. Batiin ko lang, may magko-comment pa rin doon sa ating tanong na kung saan pabor ba kayo, mga kababayan, na ma-extend ang ECQ o yung pong Enhanced Community Quarantine. Basahin ko yung ilang mga comments. Si Ma'am Iram Asiret Sidlav, ito yung kausap natin the other day, na kausap from Russia. Hello, sir. Good evening po and watching from Russia. Kumusta ka, comrade? Kumusta dyan sa Russia? Yes po, pabor ako. Pabor na pabor. Kahit pa tumagal ang lockdown hanggang sa maging totally COVID-free na ang Pilipinas. Ayan po si Ma'am Maria Valdez. Inom na ako, ha? Ano mo iniinom ko? Tsaa. Luya. Yan, luya. Salabat para magandang boses tsaka panlaban sa COVID ban. Ha? Salabat muna tayo. Ayan.
Sabi naman ni Justina Ibaw Gumos, magandang gabi ma'am Justina. Basta pabor na pabor po, sir, para maiwasan ang paglaganap ng virus. Isipin po ng nakararami nating kababayan na maraming nagbuwis ng buhay sa ating mga frontliners. Na po, nakakaawa po ang mga tao nagserbisyo habang kalahati ng katawan ay nasa hukay na. Dapat sumunod na po tayo sa ikabubuti ng lahat. God bless you always, sabi naman ni Rosario Rejano Manuel. At magandang gabi, Sir, salamat sa patuloy na pagbo-broadcast at pagbibigay ng updates. Malaking bagay po, malaking tulong sa aming mga overseas Filipino workers ang latest na balita mula sa Pilipinas. God bless po mula kay Damin Su. At si Kuya Adelio Cesar Kabawatan Seva ay nanonood din sa atin. Good evening, Sir Flor, watching from Nueva Vizcaya. Sir Adelios, kumusta dyan sa Nueva Vizcaya? Mag-report ka nga sa akin mamaya. Tawag ka rito sa akin sa messenger, ha? Star ni Moon, good evening po sir, watching from Doha, Qatar. Kumusta sa Doha, Qatar? Kayo mga kaibigan namin dyan sa Doha, Qatar, kumusta kayo dyan? Si Marie Chris Rosales, God bless po sir. Si Anor Grimsky, extended pa ba ang quarantine? Ay, naipit na kami dito. Saan kayo naipit? Sa Quezon Province? Pabor po sir na mag-extend sir para di po dumami ang kaso sa COVID 2019 at para din po ito sa kabubuti. Si Ma'am Justina ulit ng Gomos. Si Ma'am Lai Torres, hi po sir, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Si Ma'am Iram ulit, give way to those in need. And kung mayroon naman tayong kakayahang ipanlamang na sa mas nangangailangan, bigay na lang natin siguro sa mga nangangailangan. Ano po? Huwag na makipag-unahan pa sa ibinibigay ng ating pamahalaan. Tama yon. Yung mga may kaya, yung meron pang gastos pa, pwede naman siguro tustusan na nila yung pangailangan ng pamilya. At huwag na ho tayo dun sa mga low-income earners natin na talagang umaasa lamang sa arawang kita o yung no work, no pay sila. Ano po? Yung mga tricycle drivers, mga pedicab drivers natin, mga basurero, yung mga utility personnel, yung janitor, at yung mga nasa sanitation sector natin. Yan po talaga nangangailangan ng tulong yan. Pag yung mga kababayan po natin na walang ng trabaho, paano po ipapakain sa kanilang pamilya? May pinapa-dede pa yung iba dyan. Ano po? Mayroong mga single mother dyan. Yun ang dapat talaga na tulungan ng ating gobyerno. At kanina, napapanood po natin sa mga reliable TV news networks, no? GMA7 and Channel 2, siyempre sa DZRH, na namigay na po ang gobyerno through DSWD sa ilang barangay sa Tondo, Manila, no po? At sila may kasama mga pulis para hindi sila ma-hold up. Joke. And para po matiyak na yung mga kababayan natin dyan ay mabigyan ng kaukulang pera, no? 5,000 to 8,000 po yung pinamimigay ng gobyerno. At mind you, ito po ay 2 months na ibibigay, no? Isa ngayong Abril at sa susunod Mayo, bibigyan pa ulit po ng gobyerno. Yan po ay nasa ilalim ng Bayanihan to Heal Aswan, diba? Itong ating pong pinirmahan ng Pangulong Duterte kamakailan para mabigyan po ng tulong yung ating pong mga kababayan na nangangailangan ng pera at pambili ng pagkain o kaya ng medisina o mga gamot. At si Ma'am Lai Pio, good evening po. Anong masasabi niyo po? Si Luz Biminda Peras, God bless po. More power sa FRTV. Hello. Ang sabi pa ni Ma'am Nor Grimsky, kung yan ang ikabubuti ng lahat, di-extend na natin. Okay. Ma'am Milona Pastolero, magandang gabi po sir, watching from Saudi Arabia. Ingat po palagi, God bless Ma'am Milona. Ingat din po kayo. At meron pang mga nag-comment, sunod lang po tayo, stay at home, pray. Sabi ni Ma'am Aline Resor, si Dana Dave, pabor po ako para di naman sa kaligtasan ng ating mga kababayan yan. Pa-shoutout daw sa mga kamag-anak dyan sa Italia. Bonjour. Tama ba yan? Si Anor Grimsky, Grimaldo family, ingat po always. Sila Ate Edna, sila Ate Olivia, di ba? Nandyan sa Italy. Kaya ingat-ingat po kayo dahil napakaraming mga pasyente dyan at namatay sa Italia. At sa mga kamag-anakan saan man lupalop ng mundo, magandang gabi sa inyong lahat. Si Virgilio Grimaldo Palermo, okay lang yan, mag-extend para hindi na po dumami ang mga
mabibiktima. Si Sir Michael Torres, ang aking magandang lalaking kapitbahay at sa kanyang misis si Matikat. Maraming salamat at magandang gabi sa panonood, Sir. Ayan. Si Sir Virgilio Palermo, may message ulit. 22 minutes ago. Paano naman kami? Gumagawa nga ng mga medical gown. Araw-araw din ako sa lansangan. Sana kasama din kami. Doon sa makikinabang. Oo, pwede rin, ano? Pwede yung mga medical personnel at saka yung mga sinasabi ng ating gobyerno, mga public health workers. Okay? Si Sir Mon Samson na Manila Bulletin, kape-kape na lang, idol. Ako, idol, hindi na nagkakape. Iniinom ko na lang ito, salabat tea, luyat, para gandang boses ng inyong lingkod. Alright? Si Virgilio Palermo ay pabor din po. Alright? Si Ma'am Lisa Castañeda Carion. Hi, Ma'am Lisa. And good evening sa iyo. Ingat-ingat. Si Rejan Eros. Ay, kung bumabata raw ako. Thank you, Tol. Thank you. Maraming salamat sa inyo. And, teka, meron pang maraming mga nag-comments. Babasahin na lang ulit natin maya-maya lang. Pero magbasa muna tayo ng ilan pang mga balita. Okay? Hanap muna tayo ng ilan pang mga maibibigay naming latest dito sa Pilipinas dahil kani-kanina lang po maraming mga nagtatanong sa atin kung sino-sino ba talaga yung dapat makinabang dyan po sa binibigay na pondo yung Social Amelioration Fund ng ating gobyerno. Diniscuss po natin yan last time dahil yung mga kababayan po natin ay patuloy na nagtatanong din kung bakit sila ay hindi pa rin nakatatanggap. Ano po? Kasi simula lang po magbigay ng ating gobyerno ngayong Lunes ng pondo para doon po sa mga kababayan din natin na nangailangan ng pera. So, huwag po tayong magmadali. Baka sa mga susunod na araw ay maibigay din naman yan. Ano? House to house po kasi yung ginagawa ng ating mga opisyal ng gobyerno, yung mga taga-DSWD, mga LGU at mga barangay official, para matiyak po na kayo ang talagang naabutan at walang mapupunta sa bulsa ng mga korap nating ilang opisyal. No? Yan po ang sinisiguro ni Secretary Nograles kanina sa kanyang press briefing sa Malacanang, virtual press briefing, na kung saan ang sinasabi nga kung hindi namin kayo mahabol ngayon dahil may COVID crisis, after ng COVID crisis, sisiguraduhin daw po nila na kakasuhan kayo at hahabulin ng pamahalaan. Magandang gabi and more power sa FRTV mula kay Res Rosales. Magandang gabi, Tol. At siyempre, yung ilan pang mga balita natin para po dun sa mga kababayan natin na hindi nakaabot kanina ng ating pong mga balita sa unang bugso ng ating live, ay narito po yung ibang mga balita, no, na ibibigay po namin sa inyo ngayong araw na ito. Meron pong isang pulis na pumanaw na rin dahil sa COVID-2019, ano? Nakalulungkot na balita naman to. Sino kayang pulis rin namatay na? Hindi naman to papangalanan ng ating mga otoridad. Pero kinumpirma po ng Philippine National Police, no, na isa na namang tauhan ng pambansang pulisya ang sumakabilang buhay na naman kanina. At hindi naman nagbigay ng detalye ang Department of Health o ang TNP chief, no, si General Archie Gamboa. Hindi na po nagbigay ng detalye kung sino po yung pulis na pumanaw. Ayon po sa huling data ng PNP, meron na pong 13 pulis na positive sa COVID-2019. At meron ding 182 na pulis na PUIs at 1,545 ang mga PUM, so yung persons under monitoring. Ginagamit po ang Kiangan Billeting Centers sa loob ng Camp Crame bilang kanilang quarantine facility sa mga pulis na sumasailalim po sa self-quarantine. At bilang hakbang, ayon kay General Gamboa, ang mga pulis na edad 46 pataas ay hindi na nila sinasabak sa control points para hindi po sila malantad sa sakit dahil sila po yung mga pwedeng tamaan na agad ng virus na ito at mamatay. Kaya mabuti naman ang desisyon na yan na General Gamboa dahil marami naman tayong mga bagong pulis, no? Mga bata-bata pang pulis na pwedeng sumabak
sa pakikipaglaban dito sa atin pong kinakaharap na problema dito sa virus na ito na tumama sa buong mundo, no? Nakakalungkot isipin at hindi lang natin malaman kung kailan pa ito matatapos. Nako, grabe na ang problemang ito ng virus sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pinag-uusapan dito, hindi lang yung namamatay na tao, problema yung ekonomiya ng bawat bansa, bawat nasyon na tinamaan itong virus na ito. Kung sa US na lang, laki-laki rin ng epekto sa kanila, sa ekonomiya nila. Sa Italia, sa Spain, dito po sa Pilipinas, grabe rin ang tama ng virus na ito. Kaya dapat po mag-ingat tayo at huwag na tayong maging pasaway sa ating pong pamahalaan. Manatili lamang tayo sa loob ng bahay at mag-ingat, maglinis ng ating kabahayan, kapaligiran para hindi po tayo mahawa at maapektuhan ng virus na ito. Sa tanong ni Ma'am Iram, sir, pa-shoutout po kay Senator Cayetano, paki-explain or pakilabas ng guidelines doon sa sinasabi niyang 5,000 to 8,000 na makukuha ng bawat pamilya. Kasi ang dami pong napahamak, nasira ang pagkatao ng mga kapitanes dito. Nako, i-charge lang natin tong phone natin at lolobat natin. Teka lang ha. Ma'am, direct, baka pwede mong pasaksak ng phone ko. EJ, medyo nalolobat na eh. 3, 2, 1. Nako, wait lang ha. Ito po, sabi ni Speaker Cayetano, malulobat na ako, wait lang ha. May money drain na to baka hindi ko na kayo makausap. Yeah. Iyon, na-charge ko na. Okay. Alright, pinamamadali po ni Speaker Alan Peter Cayetano sa DSWD ang pagsasaayos ng listahan ng mga mabibigyan po. Ito yung tinatanong mo, Ma'am Iram, na mabibigyan ng cash assistance. Okay na. Direct. Nasaksak ko na. Salamat. Ayan. Ito po ay matapos na 54.71% lamang o 1,788,604 na families sa Metro Manila ang makikinabang Social Amelioration Program sa ilalim po ng Bayanihan to Heal as One Act. Sinabi ni Cayetano na higit pa po sa naturang bilang ang totoong nangangailangan ng emergency cash subsidies ng ating gobyerno. At batay po sa data na hawak po ng House of Representatives ay 106,906,055 ang kabuang halaga na ilalabas ng pamahalaan. Para yan po sa unang bahagi pa lamang nitong Social Amelioration Program. Na po, yung Social Amelioration Program o SAP ay para po yan sa nasa higit o nasa humigit kumulang 18 milyong Pilipinong mahihirap na pamilya. At batay po sa kalkulasyon ng ating pong mga mambabatas, mahigit sa 14 na milyong piso ang hahatiin sa tig 8,000 piso. So 14 million na pamilya, 14 million na pamilya po 'yon. Na bibigyan ng tig 8,000 pesos. At yan po ay pamamahagi doon sa mga na tinutukoy natin na mga low-income earners, yung may hirap na pamilya, dito po sa Metro Manila. Pero para kay Speaker Cayetano, kulang pa rin ang perang ito sa totoo lang. No? Sa bilang ng mga nangangailangan nating kababayan, talagang kulang na kulang yung pondong yan na inilaan ng ating gobyerno. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap ng pondo ng ating gobyerno para po dun sa mga mabibigyan ng cash assistance. No? Kaya daw, ayon kay Speaker Cayetano, dapat ayusin ang listahan kung sino talaga ang dapat na mabigyan ng forms ng Social Amelioration Card na ito. At hindi po dyan kabilang, lilinawin natin mga kababayan, hindi po kabilang dyan yung mga tumatanggap na ng 3,000 pesos monthly mula po sa For Peace, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Okay. So, sana po wag tayong gahaman sa mga panahong ito, no? Ang maganda magtulungan tayo at kung natanggap naman ng isang pamilya yung pera, wag nang sabihin hindi pa sila tumanggap kasi kawawa naman yung mawawalan.
Meron pong nagtanong sa atin kanina sa Messenger. Ang tanong niya ang isang pamilya, halimbawa, may PWD, may senior citizen, may single mother. Lahat ba yun ay tatanggap ng tigi 8,000 or 5,000? Ang sagot po ng Malacanang ni Secretary Nograles sa atin, isa lang doon ang bibigyan. Kung sino yung ililista nyo doon sa social amelioration card. Siya lang po yung head of the family or yung authorize ninyo na tumanggap ng pera. Isa lang po yun, ha? Hindi tatlo. So, pag yun na tatlo binigyan natin, lugi na yung iba. Dalawa nang mawawalan. Isa lang sa bawat pamilyang Pilipino. Tama? So, yun ang butihin natin, intindihin natin mabuti. Hindi po yan fake news, ha? Yung iba kasi pakalat ng fake news kaya medyo nakakagulo pa Sa halip na makatulong kayo, nakakagulo pa kayo, mga naglalabas ng mga fake news. Ito naman, merong isang warning itong si Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease member at Cabinet Secretary Carlo Nograles. Siya po yung spokesperson ng IATF, no? Na iwasan po natin na discriminate doon sa atin pong mga kababayan, lalo na kung sila biktima ng virus. Aba, dyan sa Iloilo daw, merong bahay ng isang pamilya dahil namatay yung padre de pamilya. Pinagbabato ng mga tao. Diba? Kakaawa naman, yung mga ganun. Itong isang example pa, yung report natin isang araw, ambulance driver, binaril naman sa kamay sa Quezon. Dahil din hinala ng lalaki na siya po ay nagtatransport, nagbabiyahe ng pasyente na may COVID. Ay ang katwiran po nung driver na yun ng ambulansya, siya po ay nagfe-ferry, nagbabiyahe lang nung mga doctor, nurses, o yung mga frontliners na tumutulong sa hospital nila sa Peter Paul Hospital, yan po sa Quezon. And bukod doon, meron pang isang nurse sa Tacurong City Hospital naman, binuhusan naman ng 5 lalaki ng bleach sa muka. O di na sugat yung mukha, muntak na mabulag yung kawawang nurse na yon. Pagka ganyan po mga kababayan, huwag po naman natin silang i-discriminate. Nakakaawa po naman sila. Kung meron kayong alam na ganyan, respeto naman po natin yung kanilang privacy. Igalang po natin yung kanilang mga karapatan. Ano po? At ipaubaya natin sa mga health authorities natin yung pagtugon sa ganung problema. At sa mga pulis natin at militar, kung meron kayong problema sa taong yan, edi syempre, isumbong nyo na lang. Huwag nyo na ilagay sa inyong kamay ang mga batas. Ang batas natin. Ang isa pang insidente, yung kinukwento ko sa inyo kanina, yung nagkaroon nga ng positive case itong si Senator Sani Angara. Doon sa subdivision na tinitira nila, yung mga kapitbahay nilang mga mayayaman at mga sosyal, gusto silang palayasin doon, yung buong pamilya, at lumipat sa ibang lugar. Syempre, hindi naman pumayag yung misis ni Senator Angara, si Ma'am Tutsi, dahil karapatan nila yun, nandun sila sa subdivision at sila'y naninirahan doon. Hindi naman nila kasalanan na magkaroon ng virus yung kanyang kabiyak na si Senator Angara. So, ang sabi po ni Secretary Nograles, mga kababayan, ito, tandaan nyo walang puwang ang anumang diskriminasyon sa ating bansa ngayon. Lalo po't nakararanas tayo ng krisis dito po sa COVID-19. At sa mga kapwa niya abogado, ngayon pa lang po, dapat panahon na pong ibigay ninyo ang inyong serbisyo sa ating mga kababayan na kailangan, lalo na po yung pagtulong sa legal na usapin. Ano po? Sinabi pa ni Nograles, kinukundi na po ng IATF ang insidenteng ito, lalo na po yung mga discrimination sa ating mga COVID patient, lalo na yung mga frontliners natin. Huwag niyong sinasaktan. Ano? Yung mga insidente pong ito, gaya doon sa Iloilo, kung saan nga pinagbabato yung isang bahay ng isang pamilya, matapos na mamatay yung padre de pamilya, sabi po ni Secretary Nograles, kayo po ay pwedeng kasuhan at mapatawan ng kaukulang parusa. Ano? So, pag-aaralan na yan ng mga abogado natin at binabalaan po kayo ng gobyerno, kakasuhan po nila kayo sa sandaling mahuli at kayo po ay ipakukulong ng ating pamahalaan. Umapil ang IATF sa local government units na mag-i-issue
na mag-i-issue ng executive order o ordinansa na magpapato ng parusa sa mga ganitong uri ng gawain ng diskriminasyon. Ayon po kay Nograles, hindi po ito nakatutulong, sa halip ay nakapipinsala sa ating mga kababayan. And the government will act on cases of discrimination wherever and whenever this happen. No? So kahit tapos na itong crisis natin, abay hahabulin pa rin po kayo ng ating gobyerno. Na pinapurihan naman itong si Nograles, yung mga abogado mula sa University of the Philippines, sa mga kababayan, yung UP College of Law, na nag-offer po sila ng free service, pro bono, doon sa kanila pong mga kliyenteng magiging biktima ng diskriminasyon dahil sa COVID-19. At sabi ni Secretary Nograles, na ating pong kuya din sa Makati Eagles, sa ating pong Eagles, sa Philippine Eagles, we are encouraged by the fact that just the day after I raised this issue, there are lawyers from the UP College of Law and from all over have volunteered their services to victims of discrimination. So, nagpapasalamat ang atin pong kalihim para po dyan sa inyo pong alok na pro bono na pagtulong sa mga biktima ng discrimination. Okay. Salamat po. Yan, mga kababayan. Ang ating updates at mga latest na development sa ating bansa sa araw na ito ng Lunes, 9:25 na po ng gabi. Tuloy po kayo sa ating pagbibigay ng inyong pong shoutout at mga komento sa ating pong tanong kanina. Ang tanong natin, mga kababayan, ay pabor ba kayo na extend ang ECQ or yung lockdown dito po sa Luzon at iba pang lugar sa bansa? Balikan natin yung ating mga kababayan na nag-comment dito po sa ating tanong na ito. Si Ma'am Milona Pastolero, magandang gabi po sir, watching from Saudi Arabia, and ingat po kayo palagi. Si pa ba rito? Si Virgilio, sir, pabor ako. Si Renz. Okay, thank you sa inyo pong pagbibigay ng comment dito po sa ating tanong. Si Ma'am Lani Aquilina, good evening po sir, watching from Amman, Jordan. Wow, Amman, Jordan. Kumusta kayo dyan? Parang hindi ko nababalitaan, may case na ba sa Jordan? I-search ko nga po mamaya. Yes po sir, pabor po sa extension ng ECQ. Para rin po yan sa kaligtasan ng lahat ng Pilipino, para din na dumami ang positive ng COVID-19. Maawa naman po tayo sa ating, hindi ko nabasa yung mga hanapin natin yung kadugtong. Ayan. Para maawa naman po tayo sa ating mga frontliners and mga nagbubuhis ng buhay na doktor at mga nurse. Stay at home to all. Stay at home po tayo. God bless to all. Ayan. Thank you. Mabuhay ka, ma'am. And tuloy-tuloy lang, mga kababayan, sa inyong komentaryo para po mabasa po natin dahil sa mga susunod natin na pagla-live. Ganitong format ulit tayo. Magtatanong tayo sa ating mga kababayan sa issue na papanahon dito sa bansa. And baka sa mga susunod na panahon o sa susunod pang mga araw, meron kaming surprise sa inyo. Pag maganda ang inyong mga sasagot sa aking tanong, may nakakausap na po akong sponsor. Malay nyo, kayo ang manalo dito sa ating susunod na timpalak, pa-contest. Diba? Meron din Pantawid Pamilya dito sa FRTV. Kaya kahit na dyan lang kayo sa bahay ninyo, baka sa mga susunod na araw, mabiyayaan kayo ng aking sponsor at kaibigan sa ating pong Rotary Club sa Constitution Hill, Sandigan. Si Sir Paul Castillo. Magandang gabi, Brother Paul. Magandang gabi sa ating mga kapatid sa Rotary Club. Diyan sa Sandigan Bayan Hills. Okay? Sandigan Hills. Alright. Sa Constitution Hill, Sandigan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabrad, at syempre sa ating mga kapatid na mga kuya sa Makati Eagles Club, sa NCR Eagles Club. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. Binabati po namin kayo ng magandang gabi. At stay at home. Safe na po muna kayo sa bahay. Huwag na kayong pakalat-kalat. Mahirap na magpakalat-kalat. Tingnan nyo po dito sa bahay. Yung aking maliit na kwarto rito ng aking bunso, ginawa ko muna ng maliit na studio.
para kayo makausap at mabigyan ng latest development dito po sa Pilipinas. Pasensya na muna yung aking maliit na studio at yan po'y papagandahin natin sa mga susunod na panahon pagka wala ng COVID 2019. Ano? Samantala, balitang dito. Maghanap na tayo ng iba pang malalaking balita dito sa atin pang mga sources. Ito po mga sources natin ay hindi po mga fake source to. No? Mga network din ito na ating mga kaibigan. No? Huwag po tayong magpapadala sa mga fake news na lumalabas sa iba't ibang Facebook page, na mga YouTube channel na kung saan may mga fake news ang nilalabas. Meron po tayong diniscuss niyan last time, yung mga nagkakalat ng fake news, kayo po ay mabibigyan ng karampatang parusa ng ating gobyerno. Unang sinabi natin, nung nakaraan ay 1 milyon na penalty at 2 buwan na pagkakabilanggo. Okay? So, ingat-ingat po tayo, huwag tayong magpakalat ng mga fake news sa bansa. Dahil ito pong ating kinakaharap na problema, hindi po yan biro-biro. Dahil napakaraming kawawa nating mga kababayan ang nagsasakripisyo. Yung mga frontliners, doctors, mga medical personnel natin, sila po ay nagpapakahirap para lang mawala na itong virus na ito. Tayo naman, kayo naman, ng mga loko-loko rin, papakalat pa kayo ng fake news, di sana pagtapos nito, makasuhan naman kayo. Ha? Ay, nako. Ito mga kababayan talaga natin, walang magawa. Kaya gusto lang nilang mapansin sa social media, gagawa na lamang sila ng fake news. Dito po sa FRTV tayo po ay purong facts lang and figures. Kaya maniwala po kayo na hindi po namin kayo bibigyan ng anumang peking balita. Okay? So, tanong natin ulit, mga kababayan, pabor ba kayo na ma-extend ang enhanced community quarantine dito po sa Luzon at iba pang panig ng bansa? Ang inyong pong comment, ilagay nyo lang dyan sa ating box at babasahin po natin mamaya. Sa latest pa rin po dito sa COVID na sinagawang press conference kanina ng Department of Health, sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergeri, almost 23,000 tests na po ang isinagawa ng Department of Health sa buong bansa at majority po daw ayon sa kanya ay negative ang resulta. Magandang balita iyan. We have a total of 22,958 tests conducted. Out of this, 16,615 or 82.7% turned out negative and 3,414 or 16.9% ang positive. Okay. Sinabi pa ni Bergeri, ayon sa kanyang virtual press briefing kanina, ang actual number po ng people na nag-undergo sa test na ito ay hindi na po nila binabanggit. No? The health official earlier explained that yung mga tao na maaring nakakuha nitong may undergo sa multiple test na ito ay depende po doon sa kanilang mga respective case. No? Nonetheless, sinabi ni Bergeri po na siya last Sunday na over 19,000 people po yung naisailalim na pala nila sa COVID testing. Sinabi pa po ni Bergeri nitong Lunes na some netizens complained about contrasting numbers. Yun na nga po yung sinasabi natin. May mga ilang netizens dyan na magagaling daw, nagko-contrast yung numbers. Kasi dapat sinusunod natin, isa lang, ang Department of Health lang na naglalabas ng detalye ng mga COVID patient na ito. So, huwag ko tayong magpakalat ng fake news. Okay? Sabi pa ni Bergeri na we have been explaining that our INCOV tracker is suffering from technical issues. Yung daw kanilang sistema ay nagkaroon ng glitches, so hindi po napipick up yung lahat ng mga lumalabas na resulta. Intindihin po natin yon. Huwag naman natin sisihin din yung DOH kung nagkakaroon ng technical problem yung kanilang tracker. Diba? Ginagawa rin nila yung trabaho nila. So, huwag naman natin silang sisihin, lalo na sa mga problemang ganyan. Okay. Ito naman, may iba pang balita rin tungkol sa
mga OFW natin dyan sa Kuwait, ano, may lack of social distancing sa OWA shelter. Aba, bakit naman siksikan ba kayo dyan? Yung mga OFW natin sa Kuwait, ha? Kaya nagrereklamo yung ating mga OFW sa Kuwait daw, sa Dr. Chi. Pwede mo bang silipin ito yung mga kababayan nating OFW sa shelter ay nagrereklamo na lack of social distancing measure. Sa report po yan ng GMA7 na the Filipinos from Kuwait are nasa halfway home, dinadala sa Pasay City habang sinasapinal pa yung kanilang reservations sa iba't ibang hotel. Ayun. So, itong mga to, nagbalik na pala rito sa Pilipinas. Itong mga kababayan natin. Ang reklamo nila yung halfway home dyan sa Pasay na hindi sila binibigyan ng sapat na distansya, no? Yung social distancing. Ang sabi po rito nag-isolate na sila sa Kuwait. Yan, lahat-lahat inasikaso sila sa social distancing. Pero pagdating dito sa Pilipinas, sa OWA shelter, dikit-dikit naman daw sila. So, parang sardinas. Baka naman magkaroon ng problema dyan na Admin Hans Kapdak, no? Kailangan po sigurong silipin yung mabuti ito, admin, dahil overcrowded daw doon sa ating halfway home dyan sa OWA Center, no? Kawawa naman yung mga OFW na umuwi ng Pilipinas mula sa Kuwait. Kaya si Admin Kakdak, tinatawagan natin para masabi natin yung problemang yan. Siguro naman, in-address na ng OWA sa lalo madaling panahon, ano? Ayon kay Admin Kakdak. Sa kanya pong message, sinabi ni Admin Kakdak na we are now observing social distancing measures. It's just that noong panahon na yon, ganun ang nangyari. Doon sila nailagay sa isang kwarto lang. Siguro na parami lang ang nai-assign sa isang room. But we have corrected that, and those who are in the same video are already booked in different hotels. Ayun, malinaw mga kababayan na sinagot na nitong si Admin Kakdak. Yung pong nakakuha ng video ng oras na yon na certain Eric sinasabing nagkataon lang na nagkasiksikan sila dun sa isang room habang pinoprocess pa pala yung kanilang mga papel papunta sa isang hotel o sa iba-ibang hotel na kung saan sila ay ilalagay para po sila mag-quarantine, ano? Para hindi po sila makahawa kung meron man silang sakit sa COVID na ito. Alright, so may iba pang comment sa tingnan natin sa atin pong comment box section. Inom lang ako sandali ng luya. Alright. Sino pa ba yung mga nag-comment sa atin? Tingnan natin. Habang maghanap muna tayo dito. Pakibanggit ko sa programa. Ito. Banggitin natin ito yung OFW Samaritan Group Volunteers. Merong close case na po sila na naisa katuparan. Nagpagtagumpayan nila ito. Diyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang founder, si Ma'am Yasmin Limbuna, assisted by and trainee admin na si Rose Hardo. April 5 po ito, no? Na close nila itong case. Ito yung kaso ni sino bang association? Ito si OFW Jaibel Bendanillo Danao. Siya po yung distress OFW natin na tinulungan ng ating mga kapatid na OFW din sa OFW Samaritan Group Volunteers, no? Sila po yung nakatulong dito kay Ma'am Jaibel dahil daw pinapipirma ng waiver sa agency. Okay. And requested for immediate repatriation ng ating kababayang OFW. Yan, congratulations sa inyo dyan, mga kapatid. Mga kapatid natin na OFW Group, Samaritan Group Volunteers, Ma'am Yasmin and si Ma'am Rose sa pagtulong ninyo. Thank you very much. Yan. Tuloy-tuloy ang pagtulungan natin dahil meron pa tayong isang kaibigan dito
na saan na ba itong ating hinahanap dito? Pinorward natin ito dun sa group ng ating volunteers, no? Para po dun sa pagtulong sa isa nating kababayan na may problema rin ano sa kanyang amo diyan sa Hail, Saudi Arabia. Yan, nahanap ko lang kanyang background dahil medyo mahaba-haba ito. Nasaan na ba 'yon? Hanapin natin para makita natin ang background niyan. Ito, si ang atin pong tutulungan ay isa pong OFW na itong si ate. Pakinggan natin sa pagtulong ninyo. Thank you very much. Tuloy-tuloy ang pagtulungan natin dahil meron pa tayo. Teka, nandito yung isang OFW natin. Ito, most favorable urgent rescue, physical abuse, sinisipa ng amo at dinuduraan. Request assistance for immediate repatriation kay distress OFW Jocelyn Padilla Baliktar. Hayaan nyo, Ma'am Jocelyn, ang ating pong mga kapatid dyan sa Saudi Arabia ay kumikilos na para po kayo ay matulungan. Ang agency po nito, Sir Jess Gutierrez, ito po ay PGB Human Resources Service Company. Okay? Si Jocelyn Baliktar po, yung ating OFW tinutulungan sa mga oras na ito, diyan po sa Hail, Kingdom of Saudi Arabia. So, pray lang po natin mga kababayan na sana ay ma-rescue ng ating team itong si Ma'am Jocelyn Baliktar. Yung video po niya ipi-play ko sa mga sandaling ito pero hindi pa natin maipasok, no? Sa mga susunod na araw na lang pag naroon tayo ng pagkakataon. Salamat sa atin pong mga kaibigan sa OFW Samaritan Volunteers Group. Thank you sa inyong pagtutok dito sa kasong ito ng ating kababayan, si Jocelyn Baliktar. Si Attorney Marlon Balderrama, magandang gabi sa inyo, Attorney. Magandang gabi po at maraming salamat sa pag-subscribe at panonood po sa atin dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel. Si Attorney Balderrama po, kung hindi yung magtatanong, ay isa po yan sa mga member ng ako OFW. Volunteers din po yan ng mga OFW at pro bono ang kanilang ginagawang pagtulong sa mga OFW na may kaso sa iba't ibang bansa. Yung isang ating OFW na tinulungan nakipaglaban sa kanyang agency, napasara ang agency. Congratulations, Attorney Balderrama. Pero ewan ko ano nangyari doon sa OFW. Mukhang sa gipit na ng kanyang katayuan dahil nasira ang kanyang bahay ng bagyong Tisoy noong nakaraang taon, nakipag-areglo. So, wala tayong magagawa kung yun ang decision niya. Pero dapat siguro, pagka ganito nakikipaglaban tayo sa inyong mga karapatan, ilaban natin ng tuluyan, dire-diretso. Dahil meron naman tayong kaibigang abogado, Attorney Marlon Balderrama, hindi tayo bibitawan hanggang sa kayo manalo sa kaso. Alright, mga kabayang OFW, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil ang ating pong mga kaibigang abogado ay nandyan lang at handang tumulong sa inyo. Kung kayo mayroong kailangan na tulong para po sa mga opisyal ng ating pamahalaan sa OWA, sa DOLE, sa DFA, meron po tayong kaibigan sa DFA, si Yusek Sara Ariola. I'm Yusek. Thank you sa lahat ng mga nire-refer ko sa iyo na OFW na nangailangan. Salamat po sa immediate action ng iyong opisina sa OWA. Thank you, Yusek Sara Ariola. Okay, thank you sa lahat mga kababayan. Papaalam na po tayo at marami pa rin humahabol ng mga likes. Thank you sa inyo. Kumain na ba kayo? Yun ang tanong ko palagi bago ako magtapos kasi yung mga kababayan natin anong oras na ba dyan sa Saudi ngayon? 9:43, so less 5 hours, mga 4 o'clock ng hapon, tama? Hi sa inyo dyan sa Saudi, sa Qatar, sa Dubai. Hi to Inay Belen, kumusta kayo dyan? At sa ating mga kapatid pa dyan, si Linlin at si Florivel. Hi, kumusta dyan? Si Zara, kumusta din dyan? Okay, so paalam tayo mga kababayan. Salamat po. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng inyong komento. Salamat sa lahat na nakisali
sa ating pong Facebook Live na ito. Hanggang bukas, sa mga susunod na araw, magkarinigan, magkakitaan po ulit tayo para mabigyan ko kayo ng totoong balita, no? Bawal ang fake news sa FRTV. Lahat po dito, facts and figures. At yan po ay nakabatay sa nilalabas na mga data ng ating gobyerno, Department of Health at iba pang mga agency. Ay, salamat, nakaraos tayo sa araw na ito. Magandang gabi and salamat. Bago tayo magbabay, gusto ko lang ipaabot po ulit sa ating mga frontliner, healthcare workers, sa mga janitor, mga sanitation worker natin, mga basurero, police at mga sundalo, at mga barangay officials, yung mga gumagawa ng PPEs. Ano po, maraming salamat sa inyo sa lahat ng tulong, pagkakaisa. Huwag tayo magsisihan, huwag tayo mag-away, iwasan muna ang politika. Ang aking pong taos-pusong pasasalamat at papuri sa inyong lahat. Saludo po ako sa lahat ng inyong tulong, katapangan, kagitingan sa pagtupad ng inyong tungkulin para sa bayan. Hindi nyo po alintana ang panganib at takot na mahawa ng sakit na ito, pero tuloy pa rin kayo sa pagsiserbisyo, pagtulong sa mga pasyente at sambayanang Pilipino. Let us all beat COVID-2019. We heal as one, kaya bahay muna, buhay muna. Maraming salamat. Bye! Thank you.